Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, we have the High Priestess. And this is a reminder para sa iyo na panahon ito para mag-reflect, panahon ito to take a pause, panahon ito para magpahinga kayo and not to take action. Kasi siguro kung meron man kayong iniisip na gusto ninyong gawin, maybe kailangan nyo muna na mag-ipon pa ng lakas or pag-ipunan pa ang mga impormasyon, detalye na maaaring kakailanganin ninyo para kayo ay makapag-desisyon ng mas maayos, makapag-diskarte pa kayo, makapag-strategize pa kayo ng mas maayos. So, ngayon is the time to reflect, to do some kind of introspection, to tune in to your intuition, no? At magtiwala din kayo ngayon sa iyong mga spiritual gifts, no? Yung mga psychic abilities ninyo, intuitive abilities ninyo are on point, no? At this time. Kaya, pakinggan ninyo maigi, no? Kung ano mga binubulong nito sa inyo because that is divine guidance na mahalaga. No? Mahalagang marinig ninyo because that's going to guide you, no? Sa pag-navigate ninyo ng inyong mga sitwasyon sa ngayon. Release. Yan, kailangan din ninyo ngayon mag-let go. It's time to release the past and move on to something new. Kasi if you are going to continue to dwell on whatever happened in the past, no? Malamang sa malamang hindi kayo makakausad sa buhay. Malamang sa malamang may mga opportunities kayo na mamimiss, no? As sa ngayon, if you are going to focus on what already happened in the past. Diba? At kung sa mga pagdedesisyon ninyo, lagi pa rin ninyong iisipin yung magiging epekto nito doon sa kung ano man ang nangyari between you and another person in the past. Kaya kailangan na para totally makapag-move on na kayo sa buhay, makapagsimula na kayo ng bagong yugto sa buhay ninyo, kailangan na ninyong i-let go ang inyong nakaraan. Okay? Bitbitin nyo na lang ano yung mga lessons learned ninyo from the past. Ano yung mga napulot ninyong mga lessons dyan, diba? Yun ang kunin ninyo, bitbitin ninyo sa inyong present time. Pero, kung mapipigilan kayo, kung ipiprevent pa rin kayo ng inyong nakaraan, from moving forward, parang hindi na tama yon. Parang you are being unfair na to yourself, 'di ba? Kaya ang paalala sa inyo rito, it's time to let go, no, your past and move on so that ma-maximize ninyo ang life, ma-maximize ninyo ang every opportunity na pinapadala sa inyo ng divine universe para kayo ay maging masaya na. Okay? What else? We have Ace of Autumn. Wow. Uulan ng pera. Oh, napakaganda naman, napakaswerte. This is an ace, so this is a new beginning. No, this is a new beginning. So, napakaganda kasi sinasabi dito na you can expect a windfall of abundance. No? Abundance of money. Pwedeng assistance, meeting, or rewarding advice ang pwedeng umulan sa inyo sa ngayon, 'di ba? Napakaganda, Libra, kasi this is the time, that you are going to receive kaperahan, no? Abundance of money, ito yung blessing na dadating sa inyo sa ngayon. So, you're very lucky, no? You're very lucky and you're blessed. At hindi lang ito kaperahan na dadating, na maaring cold cash talagang dumating sa inyo, but there could also be a fabulous new job or promotion or project, business venture, mga ganon, investment opportunity ang pwede rin dumating sa iyo. So this is all related to money. Kaya napakaganda kasi maaaring ito na yung pagsisimula ninyo ng pagbabago sa inyong financial landscape. Ito na siguro yung simula ng pagbabago sa inyong kaperahang aspeto. Ito na siguro yung pagbabago ninyo sa sitwasyon ninyong pangkaperahan. Magiging maluwag na, magiging sagana ka na. There's going to be abundance and prosperity coming into your life. No? At ito na yung simula ng inflow
of abundance of money. Kaya napakaswerte ninyo. So, we have 5 of Spring. Ayan, may ka-headbutt siguro kayo, no? Baka meron ditong mainit ang ulo, baka kayo, or baka kung sino man. At maaaring magkaroon kayo rito ng diskusyon, maaaring magkaroon kayo rito ng hindi pagkakaintindihan, maybe you are not on the same page, no, with this person, hindi nag-agree yung mga ideas ninyo, hindi nag-agree yung mga gusto ninyo siguro dito, no, kaya pwedeng magka-clash yung idea ninyo at yung idea ng taong ito, no, so there is going to be some kind of conflict, no? But this is 5, so there is going to be some kind of change dito na maaaring mangyari din very soon, diba? Kasi 5 is signifies change. So, pasasamba at magbabago din yan. Maaaring kayo ay magkaanuhan din. Kayo ay magkausap din eventually, no? At mapatch up ninyo yan. There's another 5. Ayan. So, number 55 na, diba? This is synchronicity, Libra, pakitignan po ninyo ha, ibig sabihin ng number 55 for more guidance. So definitely, kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon na kunyari hindi masyadong paborable para sa iyo or hindi masyadong maganda, rest assured, no, na biglang magbabago na ang lahat. No, we have number 55, so malakas yung energy of change, kaya definitely magbabago ang yung mga sitwasyon sa ngayon. Okay? So, dito naman sa 5 of Autumn, ang iba sa inyo dito, nagda-negative thinking, because this is definitely negative energy. No, maaring isa ito sa mga nagpapaano sa inyo, tawag dito, yung nagpapahina ng inyong loob, nagpapahina ng inyong diskarte, 'di ba? Nag-hold back sa inyo kasi this is negative energy. This is negative thinking. So if I were you, tanggalin ninyo 'to, yung dalawang ito. Tanggalin ninyo ito sa sarili ninyo. I-fix na ninyo 'yan or i-transmute ninyo yung negative energy na yan into something positive kasi sayang si Ace of Autumn. Any negative energy can sabotage, no, this Ace of Autumn energy. Kaya dapat tanggalin na natin ito na negative thoughts kayo, negative feelings, emotions, no. Rest assured na kung ano man yung ikinalulungkot ninyo, ano man yung parang kinakadismaya ninyo, ialay nyo na lang yan sa Divine Universe, no? Ialay ninyo yan sa inyong mga angels and sa Divine, no? And rest assured, no, na things are going to change for the better. Okay? Ialay ninyo yan, lalo-lalo na kung hindi ninyo kontrolado ang mga sitwasyon. Just lift it all up to God, no? At continue to work on it, no, para ma-fix mo, maayos mo, and then mag-positive thoughts ka, mag-positive mindset ka, so that you'd be able to attract solutions to the problems, you'd be able to attract positive situations and experiences. Okay? We have Princess of Winter. Ayan. So, this is a fast-moving energy. So, pwedeng mabilisan ang pagpasok ng windfall of money na ito sa buhay ninyo or mabilisan yung pwedeng pag-transition ng inyong sitwasyon from being negative to positive situation, no? So, pwedeng ganon. So, pwede rin na mabilisan ang pagpasok, no, ng mga impormasyon na makakatulong sa iyo ma-solve ang problema or mabilisan, no, siguro ang mabilisan yung pagbabago ng inyong sitwasyon rito. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.